Sa puntong ito, alamin na po natin ang lagay ng panahon sa ating bansa at syempre mga dagdag kaalaman para sa umagang ito. Kasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Jory Lois. Good morning, Mr. Lois. Yes, magandang umaga, Amor. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Lois, pinag-uusapan pa rin ngayon sa buong mundo ang patuloy na paglamig ng panahon. At kahapon nga po ay natalakay dito sa Panahon TV ang tungkol dito sa frostquake na naramdaman dyan sa Canada. Ngayon naman po isang article po ang nabasa ko mula po sa Charleston Gazette at napanood rin po ang isang video naman ng The Weather Channel. Ayon po dito isang paraan na ginagawa para labanan ang pahamak na dala po ng pagyeyelo ng mga daan o kalsada ay ang paggamit ng salt mixtures. So paano po ba nakakabawas ang salt mixtures na ito sa matinding pagyeyelo ng mga daan? Okay, ginagawa yung pagdagdag ng mga salt mixture na yan para ma-modify yung pagbalik nitong yellow or ng snow pa sa tinatawag nating refreezing. No? Ang ginagawa nito, pinabababa nito lalo yung temperature na mag-refreeze itong snow. So, ang nangyayari niyan, nade-delay nitong salt mixtures, yung pagtigas uli ng yelo o yung pagtigas nitong snow. Pag ito'y natunaw na, mas maliit yung tsansa o lumilit yung tsansa na mag-refreeze ito. Pero definitely hindi naman talaga ito kumbaga, hindi ito what do you call that? Hindi ito sasabihin natin na hindi na babalik yung pag snow, no? O pag tigas uli ng yelo. So patuloy yung paglalagay nila uli ng mga yelo para hindi na bumalik uli yung pagtigas ng yelo nito. At sa ibang paraan ginagawa nito, nilalagyan nito ng mga buhangin para kumapit yung mga tinatawag nating gulong ng mga sasakyan para at hindi ito madulas. Kasi pag nag-refreeze ito, ay lalo dumudulas yung daan at nagiging delikado po dun sa mga may mga sasakyan. Okay, so ayan po mga kababayan, natutunan po natin mula kay Mr. Lois. Ito po pala mga salt mixtures na ito ay ginagamit po sa ibang bansa para po ma-delay yung pagre-refreeze nitong mga yelo. So ibig sabihin po nito, hindi naman po ito totally na talaga pong nakaka-solve ng problema dahil nga po bumabalik din po yung mga yelo sa kanilang pagkakaroon ng freezing point nga po, bumabalik o nagre-refreeze itong mga yelo. So hindi naman po ito talaga yung kumbaga nakakabawas lamang para po doon sa mga kapahamakan na maidudulot na mga daan na nagyeyelo na nga po sa ibang bansa. At eto naman po, Mr. Lois, maraming areas na nga po sa Northern Hemisphere ang patuloy na nakakaranas ng matinding paglamig ng panahon at pagyeyelo ng paligid. Hanggang kailan po ba nila mararanasan ang epekto nitong winter season na ito? So nagkaroon ng deep freeze dahil nga dito sa tinatawag natin polar vortex. At ito namang winter season, ganitong mga panahon, nararanasan talaga yung winter season. Pagdating po niya ng March, April, May, tinatawag naman yan yung springtime o pag nagsisimula na pong matunaw itong mga yelo. Para din sa atin na pagdating ng March, April, May, dumadating yung summer at pagdating ng June, July, August, na handyan na yung habagat, sa kanila naman po dumadating na yung summer. So, dyan sa summer, yan na po yung mga tag-ulan na rin lalo dito sa USA. Ayan po, at bagamat wala po tayong winter season, Mr. Lois, nakakaranas rin po tayo ng paglamig ng ating panahon dahil nga po ito sa pag-iral naman ng hanging amihan o yung northeast monsoon. Saan-saan po ba sa mga areas sa apektado ng hanging amihan na itala ang pinakamalamig o pinakamababang temperatura kahapon, araw po yan ng Miyerkules? Okay, dito sa Baguio, siyempre sa Baguio City, malamig dyan. 12.2 yung nakuha natin. Dito naman sa Science Garden sa Manila ay 18.3. At sa mga areas dito sa Northern Luzon, nakakuha rin tayo ng at least nasa 18 degrees centigrade. So, mas mababa ang karaniwan o karamihan na sa mga synoptic stations natin na nakuha ang mga temperature mas mababa po sa normal kahapon.
Okay, so talaga pong nararamdaman na po natin ang peak season ng hangin amihan dahil nga po nabanggit ni Mr. Loy sa mas mababa na po sa normal na minimum temperature ang naitala sa ating bansa kahapon. At dito po sa atin sa Pilipinas, para po sa mga deboto na makikiisa sa kapistahan ng itim na Nazareno, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na mga oras? Magiging maulan po ba ang araw na ito para sa atin? Patuloy pa rin mararanasan itong Metro Manila, epekto nitong amihan. So, inaasahan pa rin natin yung mga isolated light rain. So, more on mas maganda yung panahon natin. And alam naman natin dito sa mga nagsasakripisyo para po sa Poong Nazareno, umulat umaraw na handyan po sila. Doon lang naman po sa mga manonood ng prosesyon, dyan lamang po natin sasabihin na magdala sila ng payong. In case na medyo may kainitan yung araw, or magkaroon na rin ng mga tinatawag natin pulo-pulong mahinang pagulan. Mahinang pagulan lang naman po ang inaasahan natin dito. Ayan, magandang balita po yan para sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga makikiisa dito po nga sa kapistahan ng Inip na Nazareno dahil nga po magkakaroon tayo ng generally fair weather. So ibig sabihin po nito, kung sakali man po magkaroon ng mga pag-ulan, ito naman po ay mga mahihina at mga pulo-pulo lamang. Mr. Loy, ito naman, ano na po ang lagay ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility? Paano po ba yung track o yung galaw na tatahakin nito sa mga susunod na mga oras? Okay, itong binabantayan nating low pressure area ay hanggang ngayon nasa labas pa rin siya ng PAR, pero unti-unti na po siyang lumalapit dito sa boundary ng PAR. At inaasahan natin na by Friday, bukas ng hapon or gabi, papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Nakikita na rin naman natin na magsisimula na rin siya kahit papano na mag-intensify. Pero hindi pa rin natin masabi kung magiging bagyo ito sa, sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang tinitingnan lang natin dito ay yung mga pag-ulan na ibibigay nito, kasama na rin yung lakas ng amihan. So, in areas, lalo na po rito sa may Eastern Visayas, inaasahan natin dyan na magkakaroon ng mga pag-ulan. At medyo kakaiba yung lakas ng hangin dahil nga may kapartner itong lakas ng amihan. So akala natin na talagang dala ito ng bagyo, yung mga malalakas na paghangin na mararanasan dyan. Hindi po, ito po ay lakas ng amihan. Dahil ito namang bagyo or LPA ay hindi naman natin inaasahan na lalakas talaga. At maaaring ang pinakamalakas nitong intensity na ma-achieve bago po ito mag-landfall dito sa Eastern Mindanao ay maaaring maging tropical depression lang, or pwede pa nga na maging LPA na lang to hanggang sa mag-landfall ito sa Eastern Mindanao. Okay, patuloy po nating babantayan at ulitin ko lamang yung nabanggit ni Mr. Loy. Posible po na bukas o yan po ay Friday, maaring hapon o kaya naman po ay sa gabi, ay tuluyan na pong makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility ang binabantayan po natin na low pressure area. Pero hindi pa rin po natin masasabi na ito nga ba ay lalakas talaga sa pagiging bagyo dahil nga po nabanggit ni Mr. Loy, marami pa rin po mga factors na nakakaapekto sa paglakas ng mga low pressure area na ito. Ay maraming salamat po Mr. Loy sa ibang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Natunghan nga po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa.